Dahil halfway na ng taon at napakadami ding mga kaparikoy na nagtatanong sa atin sa PM and also sa comment section kung ano nga ba yung best phone para sa akin ngayong 2024. Ngayon, nandito ang listahan ng 10K, 15K, and 20K best valued phone para sa akin ngayong 2024 na pwede nyo rin pagpilian o gawing guide sa pagpili ng smartphone na bibilhin ninyo. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Lilinawin ko lang mga kaparikoy na halos po lahat ng mga phone or 98% ng mga phone na i-recommend ko sa video na to personally nagamit ko at na-testing ko at nagawan po natin ng video sa ating mismong YouTube channel. At siguro yung iba dyan napanood na yun, pero don't worry, ilalagay ko po yung link ng mga videos na i-recommend kong phone sa inyo mga kaparikoy. Kaya don't worry, check nyo na lang sa description down below. At nandiyan na rin sa description yung links ng mga phone na sinasabi ko dito mga kaparikoy. Anyway, without being said, magsimula na tayo. Unahin muna natin yung ating budget level phone segment which is yung under 10K pricing. Una sa listahan, nandiyan ang Poco M6 Pro. Ang current presyo nito is 8,999 at kapag nagka-sale, maaari itong bumaba ng 7,500 or 7,000 flat. At depende pa yan kung makakuha kayo ng vouchers. Kung naghahanap po ng phone na merong solid battery and also magandang camera kahit papano at kaya na rin makipagbagbagan para sa ilang game kagaya ng MLBB, CODM at saka Warzone Mobile, pwede itong phone na to. Meron tong chipset na Helio G99 Ultra. By the way, halos nga pala lahat ng mga G99 chipset dito ay tatawagin ko na lang po na G99. Yung iba kasi may Ultimate, may Ultra, nakakalito yon at baka malito rin kayo. So ngayon tatawagin ko na lang po silang G99 para syempre general term na lang natin. At usually yun lang din naman yun at the end of the day. Anyway, alam naman natin na yung G99 kaparikoy ay talagang meron ng ipagmamalaki pagdating talaga sa performance ito. Dahil hindi man ganong kalakasan yung chipset na yan, optimize sa po yan sa halos lahat ng game, lalo na sa mga light moderate game na lalaroin natin. At pagdating naman sa mga high graphic demanding games, pwede rin naman pero kinakailangan yung i-tweak yung settings or i-set up sa pinaka lowest settings yung kanilang graphics para medyo ma-handle yan ng G99. Pero ang a-advise ko lang talaga kung maglalaro kayo ng mga hard game dito kagaya ng Genshin Impact, not recommended ang phone na merong Helio G99 chipset. Pero kung MLBB lang or kaya other games na talagang light lang, hindi ganun ka lakasan at hindi high demanding graphic game, pwede na po ang G99. Anyway, meron na rin tong 120Hz AMOLED display and 8GB RAM and 256GB of internal storage para sa kanyang presyo, which is not bad. Meron ding solid camera na 64MP na quite good yung mga nakukuha nating quality. Medyo above average siya pagdating sa isang budget level phone at medyo makunat na 5,000 mAh of battery at 67 watts fast charging capability. Ang next naman sa listahan natin ay ang isa sa pinaka-favorite ko which is ang Itel S23 Plus. Yung presyo nito nasa 7,662 pesos. Kapag sale, pwede itong bumaba ng 6,700 or 6,500. It depends sa makukuha yung voucher at saka sale. At pagdating sa specs na ito, meron itong 6.78-inch AMOLED display. Yun nga lang, 60Hz lang siya. Wala siyang 120 or 90Hz. Meron na rin itong Corning Gorilla Glass 5 protection. Meron na rin smooth UI at Unisoc Tiger T616 chipset. Meron na rin itong 8 to 56GB of internal storage. Merong solid camera na 50 megapixel and also 5,000 mAh and 18 watts fast charging support pagdating sa kanyang battery. Isa to sa pinaka i-recommend kong secondary phone or kaya pang regalo sa mga anak ninyo, sa mga chikiting or kaya sa mga magulang ninyo. Palag na palag din tong phone na to. Next naman sa listahan natin which is para sa akin ang best valued phone para sa 10K ay itong Infinix Zero 30 4G. At pagdating sa presyo nito ay nasa 8,700 pesos at pwede po itong bumaba ng 7,000 flat once sa magkaroon ng sale kaparikoy. Pagdating naman sa chipset nito, naka Helio G99 chipset pa rin siya. Merong 108 megapixel camera which is maganda yung nakukuha nating quality. At sa totoo niyan, meron sana tayong review dito dahil na-record ko na yung mismong clip. Yun nga lang, hindi ko na nagawan at medyo na-delay na kaya hindi ko na pinablish sa channel dahil marami na rin mga gumawa ng review. Pero para sa akin, napaka-solid ng device ito. Anyway, meron na rin tong 6.78-inch AMOLED display at meron na rin tong massive battery na 5,000 mAh with 68 watts fast charging capability. By the way, naka 8 to 56GB internal storage na rin po ito. At isa to sa pinaka best valued phone pagdating sa under 10K. Para sa akin. Next naman sa listahan natin ay ang Camon 30 4G. So ito yung isa sa mga lineup ng Camon 30 series ng Tecno at yung specification nito is naka Helio G99. Merong 250 megapixel camera na maganda yung quality dahil maganda yung ginamit nila na sensor and also software para sa kanilang Camon 30 series. Meron na rin tong smooth UI, merong 5,000 mAh of battery and 70 watts of fast charging capability at higit sa lahat meron siyang 8 256GB internal storage na variant. At pagdating sa presyo ay nasa
nasa 8,700 pesos to 9,000 pesos at pwede po yung bumaba ng 8,000 plus or 7,000 plus mga kaparkoy. And para sa akin, good na price yan. Hindi ko man na-review tong device ito pero para sa akin, masasama ko siya dahil talagang maganda yung kanyang specification. Palig na yan para sa presyo niya. Anyway, next naman sa listahan natin kung sawang-sawa na kayo sa mga G99 chipset para sa under 10k value, etong Nuvia Neo 2 5G. Meron tong exact price na 9,999 pesos or 10,000 pesos at bababa pa yan sa sale. Meron tong specification na Unisoc T820, 6nm na 5G support or 5G ready chipset. Meron siyang 6.7-inch IPS LCD display na 120Hz support. Merong 6,000 mAh battery capacity, 33 watts fast charging capability at meron din tong solid na camera na 50 megapixel at 8 256GB na internal storage variant configuration. And again, kagaya ng sinabi ko, kung sawa na kayo sa G99 chipset, itong phone na to yung isa sa pinaka-recommend ko para sa inyo. Dahil yung mga features na meron to ay pang gaming talaga. May shoulder triggered button, may smooth UI, merong magandang gaming booster interface sa kagaya ng Red Magic phones. At pagdating sa performance ay pumapalag din dahil mas maganda to pagdating sa Helio G99 at kaya nyo mag-handle ng mga medyo high demanding graphics game pero kagaya ng sinabi ko, low settings pa rin naman. So wala pa rin tayong aasahan na high graphical settings para sa under 10,000 value phones. By the way, bago matapos, isasama ko na rin to dito ang Poco X6 5G. Usually, yung pinaka-SRP nito is 12,000 pesos. Pero kapag may sale kasi, bumababa to ng 10,000 pesos or 10,200 pesos. At kung mabibili nyo to sa gantong presyo, ito na yung pinakasulit na 10,000 phone na mararecommend ko sa inyo. Dahil yung specification nito ay merong Snapdragon 7S Gen 2 chipset. Pampalagan yung chipset niyan mga para ko. May nagawa na tayong review dito. Pwede nyo panoodin para mas makita nyo yung ibig kong sabihin. At isa to sa may pinakamagandang display para sa price range ito dahil meron na tong 120Hz Flow AMOLED display at meron na ring Dolby Vision support. Pagdating sa protection na ginamit, naka-Corning Gorilla Glass Victus mga kaparakoy, matibay po yan. At meron na rin tong IP54 rating at 5,100 mAh battery pati 67 watts fast charging capability kaya palag-palag na rin. At meron din tong solid camera which is 67MP na may OIS na kaparakoy. Kaya para sa akin, complete package to if mabibili nyo sa 10,000 price range sale ngayong 7.7 sale or sa mga susunod na mga sales. Anyway, move na tayo dyan sa budget level segment at ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-exciting at pinakamadaming mga sulit na phone which is yung mid-range level market or above or below 15,000 pesos price range mga kaparakoy. By the way, magsasama nga pala ako dito ng mga China Roam pero uunahin muna natin yung global para hindi kayo malito. Ngayon, simulan natin. Una-una sa listahan, currently kakareview lang natin ang Camon 30 Pro 5G at ito ay merong price range na 15,000 pesos para sa kanyang 256GB of internal storage variant at pwede nyo itong makuha ng 13,000 pesos kapag meron kayo nakuhang vouchers or kaya maabutan ninyo yung sale nila. Meron itong 6.78-inch AMOLED display na merong 144Hz support. Merong MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 4nm chipset. Magandang pang gaming yan mga kaparakoy. And trust my word mga kaparakoy dahil dalawang phone na merong Dimensity 8200 Ultimate na yung nasalang natin sa Extreme Gaming Test. At napatunayan doon na talagang pwede at talagang lalaban itong chipset na to. Pero yung pinakabentahe talaga niyan is yung kanyang camera dahil meron tong Sony IMX890 camera sensor at madalas tong ginagamit sa mga higher mid-range level and flagship level phone. At pagdating sa kanyang photo quality or mga quality na nakuha natin dito, palag din, sagad na sagad. Okay na okay to pagdating sa kanyang video capability. At ang nagustuhan ko sa phone na to ay kaya nito mag-shoot ng 4K at 60fps sa both front and rear camera nito. Which is palag na palag yun para sa akin. Meron na rin tong 12GB RAM and 256GB of internal storage na naka UFS 3.1 and LPDDR5X. And then meron na rin tong 5,000 mAh battery with 70 watts fast charging capability. Kung usapang camera lang, isa to sa pambato ko para sa global version. Next naman sa listahan natin is itong Infinix GT20 Pro. Kung gamer ka, ito yung masasuggest ko para sa'yo dahil sa mga gaming features na meron to. Usually, almost the same lang sila ng specs ng ating Camon 30 Pro 5G dahil meron tong MediaTek Dimensity 8200 Ultimate chipset at isa to sa tinutukoy ko na ginawan ko ng Extreme Gaming Test. Anyway, meron din tong 144Hz AMOLED display, may 108 megapixel camera with OIS 9 kaparakoy at kaya nito mag-shoot ng 4K at 60fps para sa kanyang main camera. At ang battery nito is
is 5,000 mAh din at 45 watts nga lang yung kanyang fast charging support. So kung susumahuhin natin yung dalawang to, mas marirecommend ko ang Camon 30 Pro 5G in terms of camera and also gaming capability. May bypass charging na rin naman yon, same nang meron dito sa Infinix GT20 Pro. Ang pinagkaiba lang naman ng dalawang to ay yung gaming features na meron ng GT20 Pro and also yung presyo nila. Dahil yung presyo nito is nasa 16,348 pesos. Usually pwede pa yung bumaba ng 15,000 pesos or kaya ng 14,000 pesos. It depends kung kailan nyo siya mabibili kapag may sale. Palag na yon para sa kanyang presyo. Pero kung ang gusto ninyo ay goods na camera capability and gaming performance, papasok dyan ang Poco X6 Pro. At meron tong price range na 15,240 pesos at pwede itong bumaba ng 13,000 o 14,000 pesos dahil nangyari to nung 6.6 sale. Kaya antay-antay nyo yun mga kapare ko eh. Pagdating sa specs na ito, meron tong MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Mas malakas yung performance nito kaysa sa 8200 Ultimate. Meron na rin tong 120Hz Flow AMOLED display na protected ng Corning Gorilla Glass 5 kaya matibay-tibay din. May IP54 rating na rin at pagdating sa kanyang RAM and ROM storage, meron tayong 8 256GB na merong UFS 4.0 version at LPDDR5X RAM version. Pagdating naman sa kanyang camera, solid din dahil meron tayo ditong 64MP OIS camera at pagdating sa kanyang battery mga kapare ko ay meron tayong 5,000 mAh battery and 67 watts fast charging support. At ako na nagsasabi sa inyo mga kapare ko ay trusted ko na itong Poco X6 Pro dahil siya yung nagamit ko na daily driver phone ko ngayong 2024. Usually ngayon secondary phone ko na lang siya dahil sa Poco F6 pero pagdating sa kanyang performance masasabi ko na palag yung kanyang performance in long-term use. Sa totoo niyan, meron na tayong nagawang after 6 months review dito sa Poco X6 Pro. Pwede nyo na din. Ilalagay ko yung link niya sa description para malinawan kayo sa ibig kong sabihin about sa device na to. At kung gusto nyo naman ng curved screen at meron ding magandang camera, mararecommend ko dyan ang Infinix Zero 30 5G. Meron tong SRP na 15,000 plus pesos lang. Merong Dimensity 8020 chipset na medyo okay din pagdating sa gaming. Merong 6.78 inch curved 144Hz AMOLED display na protected ng Corning Gorilla Glass 5 kaya okay din yung display na ito. At meron tong RAM na 12GB and 256GB of internal storage na merong UFS 3.1 version which is okay na rin. At pagdating sa camera, meron tong 108 megapixel ISOCELL HM6 camera sensor na merong magandang capability pagdating sa kanilang camera. Okay yung dynamic range ng camera ng device ito at kaya na rin ito mag-shoot ng 4K at 60fps both front and rear camera nito mga kapare ko kaya palag din sa kanyang camera side mga kapare ko. Pagdating naman sa battery nito, meron tong 5,000 mAh battery at 68 watts fast charging support. Kaya kung gusto ninyo ng curved screen at maganda yung display, maganda yung capability, smooth, marirecommend ko tong Infinix Zero 30 5G. Mas way more better ito kaysa sa Infinix Note 40 series nila ngayon dahil hindi ganun ka-okay yung GPU na ginamit sa Dimensity 7020 chipset na ginamit sa mga phone na yon. Kaya mas marirecommend ko talaga itong Zero 30 5G kaysa sa kanila. Next naman sa listahan natin, ang isa sa pinaka bad boy ngayon, ang Poco F6. Yung SRP nito medyo above sa budget natin na 15,000 pesos pero sinabi ko 15,000 and above kaya isama natin siya sa price range na to dahil meron tong 19,599 pesos SRP at may pagkakataon tong bumaba ng 18,000 pesos once sa magkaroon ng sale. At pagdating sa specs na ito, for sure hindi ka mabibitin dahil meron tong Snapdragon 8S Gen 3, meron 6.67 inch AMOLED display na merong Corning Gorilla Glass Victus protection. Matibay-tibay yan. May IP64 rating na rin to and 8GB RAM na LPDDR5X and 256GB of internal storage na naka UFS 4.0 kapare ko. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tong Sony camera sensor na 50 megapixel kaya okay din yung mga makukuha nating quality dito. Okay din yung kanyang video capability dahil kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS. At pagdating sa kanyang battery, meron tong 5,000 mAh and 90 watts fast charging capability. Para sa akin, kung medyo tight yung budget mo at hindi mo na kaya mag-add ng couple thousand na pesos para sa Poco F6 Pro, I would say na okay na po kapare ko itong Poco F6 para sa inyo dahil yung performance na meron sa Poco F6 Pro is almost nandito na rin sa ating Poco X6 Pro. Although mas malakas nga lang talaga yung phone na yon kaysa dito sa Poco F6 pero palag na rin to mga kapare ko kung ako yung tatanungin. Anyway, ipasok na natin yung China ROM. Para sa mga kulang yung budget para sa Poco F6, pwede nyo bilhin yung kanyang counterpart na China ROM which is yung Redmi Turbo 3. Ang presyo nito nasa 16,000 pesos lang or 15,900 pesos at yung kanyang specs the same lang kapare ko sa Poco F6. Same na naka Snapdragon 8S Gen 3. Merong AMOLED display na 120Hz support. Pero dito
dito, ito ay naka 12GB RAM na may 256GB of internal storage. Same lang din na UFS 4.0 and LPDDR5X yung version ng RAM and ROM nila. Same lang din na merong 5,000 mAh battery and 90 watts fast charging capability. Ang totoo kasi niyan, yung Poco F6 na nakikita natin ngayon is rebranded lang ng Redmi Turbo 3, kaya same na same sila ng specs mga kaparikoy. Pero kung meron mang advantage ang Poco F6, syempre yung kanyang local warranty yon, dahil yung problema natin sa mga China ROM, wala po tayong local warranty dito. Although mga mura yung phone nila, kung gusto nyo ng peace of mind, mas magandang bumili na lang kayo ng global ROM kaysa sa China ROM. Pero kung hindi naman kayo conscious pagdating sa kanyang warranty at meron naman kayo kilalang pwedeng mag-ayos ng phone niyo kapag nasira, palag na kayo sa China ROM. At kung ako yung tatanungin, mas marirecommend ko yung China ROM dahil nga mga mura sila, and syempre for being practical mga kaparikoy. Anyway, yung next naman sa listahan natin is ang iQOO Z8. Madami nang nakakaalam kung ano tong iQOO Z8 at talagang maganda yung specs neto. Dahil sa presyong 12,799 pesos, meron ka ng MediaTek Dimensity 8200 chipset ng 4nm, 8256GB internal storage, naka UFS 3.1 na yan na storage version at LPDDR5 na RAM version. Pagdating naman sa kanyang battery, meron tayong 5,000 mAh at 120 watts fast charging capability. At pagdating sa camera nito, meron tayo ditong 64MP at decent din yung mga nakukuha nating quality nung na-review natin itong device ito. And to be honest, best pick ko to pagdating sa China ROM nung wala pa yung Redmi Turbo 3. Pero ngayon, Redmi Turbo 3 na yung best pick natin. At antayin nyo nga pala kung magkakaroon tayo ng review doon. Anyway, yung next naman sa listahan natin ay ang iQOO Z9. Yung SRP nito is nasa 13,000 pesos lang. Yung specs nito ay naka Snapdragon 7 Gen 3, merong 144Hz AMOLED display, naka IP64 rating, merong UFS 2.2, 256GB internal storage, and 8GB of RAM. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tayo ditong 50 megapixel at meron na ring 6,000 mAh of battery capacity and 80 watts fast charging capability. May upcoming review nga rin pala tayong gagawin sa phone na to, kaya abang-abangan ninyo mga kaparekoy. Kaya ano pang inaantay ninyo, click nyo na yung subscribe button. Baka naman. Anyway, next naman sa listahan natin is ang isa sa pinaka-okay na phone na na-review ko ngayon 2024, ang iQOO Z9 Turbo. At ito ay merong presyong 17,000 pesos lang. Naka Snapdragon 8S Gen 3 na rin ito mga kapare ko. Merong Smooth Origin OS, which is my favorite ngayon na OS para sa China ROM. Merong 144Hz AMOLED display, naka 12GB RAM and 256GB of internal storage na UFS 4.0 and LPDDR5X. Meron tayong 50 megapixel Sony LYT camera sensor na napaka-solid ng mga quality na nakuha natin. At pagdating sa kanyang battery, meron tayong 6,000 mAh and 80 watts fast charging support. At para sa mga nagtatanong kung okay ba itong bilhin kaysa sa Poco X6 Pro or Poco F6, ang masasabi ko dyan ay oo naman. Pwede nyo ring isama sa pagpipiliin ninyo yung Redmi Turbo 3. Yun nga lang, hindi ko pa kasi siya nagagamit at hindi ko pa alam yung talagang karakas nung phone na yun. Pero para sa akin, sa nagamit ko na iQOO Z9 Turbo, masasabi kong kung bibili kayo nito, hindi kayo magsisisi at magagamit nyo rin sila ng pangmatagalan. So, it depends pa rin naman talaga sa inyo. Pero para sa akin, oo, yung sagot ko sa mga nagtatanong. Anyway, ngayon pumasok na tayo sa 20k and above na price range natin, which is yung ating flagship level segment. Unahin na natin sa listahan ang Poco F6 Pro. Meron tong SRP na 24,999 or technically 25,000 pesos. Meron tong chipset na Snapdragon 8 Gen 2 at meron siyang 120Hz AMOLED display na merong Corning Gorilla Glass 5 protection, naka IP54 rating, merong 12 256GB internal storage na UFS 4.0 and LPDDR5X RAM version. Pagdating sa kanyang battery, meron na tong 5,000 mAh of battery capacity and meron na rin siyang 120 watts fast charging capability. And yes mga kapare ko, rebranded lang po ito ng K70 na na-discuss natin kanina. At yeah, pagdating sa kanyang specification, sulit na sulit to. Kung ito yung bibili ninyo, pwede na. Pwede kayong magantay ng sale about dito. Pwede siyang bumaba ng 23,000 pesos. It depends sa magiging sale. And syempre kung may voucher kayo, mas bababa pa yan. Next naman sa listahan is ang iQOO Neo 9. Isa tong China ROM, meron tong SRP na 21,353 pesos or technically 21,000 pesos. Pagdating sa specs nito, naka Snapdragon 8 Gen 2 rin. Merong 144Hz LTPO AMOLED display, merong 12GB RAM and 256GB of internal storage na UFS 4.0 and LPDDR5X. Meron siyang 5,160 mAh and 120 watts fast charging capability. At base sa specs
specs nito, di hamak na mas maganda to sa Poco F6. Pero yun nga lang, China ROM siya. Pero price-wise, specs-wise, and also value ng mga kuha natin, syempre, way more better itong iQOO Neo 9. Anyway, yung next naman sa listahan natin ay ang iQOO Neo 9 Pro na merong SRP na 25,000 pesos. At meron tong chipset na Dimensity 9300. Kung hindi pa nilalabas yung 9400, ito yung pinaka malakas sa chipset ngayon ng MediaTek. And then meron tong 144Hz LTPO AMOLED display. Same lang din ang iQOO Neo 9 na merong 12 256GB internal storage na merong UFS 4.0 and LPDDR5X. And syempre same din sila ng battery capacity na 5,160 mAh battery capacity at 120 watts fast charging capability. At kung ako yung tatanong ngayon, isa to sa pinaka best phone na nagamit ko talaga pagdating dito sa ating flagship level segment. At talagang maganda yung kanyang camera capability dahil para kang nag-shoot sa DSLR camera or kahit anong klase ng camera. As in, para sa akin, okay na okay yung kanyang bokeh effect, natural, goods na goods, lalo na pagdating sa photo and video. Kung meron naman akong pula sa kanya, siguro pagdating sa kanyang brightness, medyo hindi ganun ka-okay yan. Pero palag na to kapare ko pagdating sa kanyang camera and gaming capability. At yeah, hindi pa rin siya nawawala sa listahan ko sa mga best camera na nakuhakan ko ngayong 2024. Anyway, iyan lang po yung ating phone recommendation ngayong 2024 or half ng 2024. Antayin niyo yung mga susunod na mga sale at mag-update din tayo ng mga phone recommendation natin dyan. At para sa price range din, magsasabi rin tayo sa ating video. By the way, pasensya na nga pala at ito lang yung nasuggest ko sa inyo mga kapare ko sa flagship level segment dahil ito lang yung mga phone na nagamit ko at talagang trusted ko pagdating sa kanilang performance and also sa value na pwede nyo makuha. Kaya konti lang talaga yung naibigay ko sa inyo pagdating dito. Pero don't worry, may mga natitira pang buwan na pag-uusapan natin at madadagdagan tong mga phone na na-recommend ko sa inyo for sure yan bago mag-end ang 2024. Kaya yeah, kung meron kayong mga nagustuhan na phone dyan, i-comment nyo naman sa ibaba at kung ano sa tingin ninyo yung sulit phone ngayong 2024 sa mga nasabi ko. At kung meron kayong mga gustong idagdag dahil alam ko hindi naman kompleto yung mga sinabi ko or sinuggest kong phone dito dahil hindi naman lahat ng phone ay na-testing at nagamit ko. Kaya itong mga nagamit ko lang talaga or proven and tested ko na yung sinuggest ko dito sa video na to. So yeah, filter out talaga siya pero approve ko naman and tested ko na itong mga phone na to kaya i-check na ninyo mga kaparekoy. Anyway, this is your boy, Parekoy Steven Tips. Maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video. Yun lang. Peace.